At sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilang mahahalagang usaping konstitusyonal ang lumulutang sa ngayon. Kasi parang wala sa Constitution, di pwede yan. Bakit hindi pwedeng wala sa Constitution Bawal yan. Di bawal yan. Hindi ba? Ano ba talaga? Pwede lang paikutin, no? Oo, pwede lang paikutin. At sabi nga ni Sir, pwedeng gawing rules of the Senate. Kasama sa mga issue ang pagtanggi ng Senado na i-arraign agad ang Vice Presidente hanggang sa pagkakahalal ni Senate President or dating Senate President Chis Escudero bilang presiding officer at ang pagbubukas ng mga electronic records ng paglilitis sa publiko. Ngunit bago ang lahat ng ito, nang tanungin namin ng taong bayan kung ano sa tingin nila ang mananaig sa impeachment trial, politika o ebidensya? Ang sabi nila? Depende. Kasi sa ngayon, sa tingin ang mas nananaig na ng politika dahil sa halatang may kinikilingan yung ibang mga ang tumatayong judge. Pero ang gusto ng tao at ang gusto malaman ng tao ay yung kung anong nilalaman ng mga ebidensya at kung paano mapapatunayan na ang sala ni Sara Duterte sa proseso ng impeachment trial. Well, para sa akin, may bahid pa rin ng politika yun for sure. Pero, hopefully, sana manaig pa din yung ebidensya kasi andun naman yan para ilatag talaga, makita ng publiko yung mga dapat ilatag sa impeachment trial na to. Pareho. Number one, syempre, sa legal points, sa legal matters, dapat yung ebidensya. Pero dahil ang impeachment ay semi-political, nananaig pa rin yan ang politika. Ano ang sinasabi ng saligang batas tungkol sa mga hakbang na ito? Kasama natin ngayon ang constitutional expert na si Attorney Domingo Cayosa upang himayin ang mga legal at konstitusyonal na mga implikasyon ng mga pangyayaring ito. Good morning po, Attorney Cayosa. Good morning, Corina. Good morning, Willard. At magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo. So, sa kabuuan po, paano po ninyo nasuri ang unang araw ng impeachment trial? Medyo may anghang pa rin na nangyari. May anghang pa rin kaming natikman doon. Sa kanilang palitan, sa kanilang pagsasapawan. What did you notice? Well, so far, in general, maayos naman, Corina, Willard, yung nangyari kahapon. At inaasahan naman natin na may mga clashes talaga magkabilang panig. No? Unfortunately, hindi lang yung prosecution at defense, mismo yung hukom, meron silang mga differences. Pero maganda naman na naresolve kaagad at nabigyan ng pagkakataon ang magkabilang panig, prosecution and defense, magsalita to outline their case. At nung nagkaroon ng pagkakaiba ng kaisipan ang mga senador, nakita naman na binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang magkabilang panig para hindi sabing nare-railroad lahat. At na-resolve naman kaagad. Yun importante na ma-resolve ito one way or the other. It is a collegiate court. Kung merong pinagdedebatehan na hindi magkaisa, divide the House and have a vote. Yun nga ang nangyari. So far, maayos naman. Yung mga ibang preliminary steps, gaya ng mga nabanggit tungkol sa voting threshold, yung pagbalik muna ng BIR box para dumaan sa tamang proseso, nakita namin maayos naman. Maingat din naman sila. But ang maganda dito, yung mabawas-bawasan yung grandstanding ng sinuman at yung masyadong technical. Alalahanin natin, hindi naman to criminal case, civil case, or administrative case. It is a case of its own. So, it's a case of? Of its class, yung itself. It's a political process. Yeah, it's a quasi-judicial process. It's also, kasi ebidensya, batas, proseso, at quasi-political. Kasi elected representatives natin ang mga huwes, mga politiko yan. Plus, nakikinig sila sa pulso ng bayan. Yeah, that's a body politics. At pangatlo dito, sana isingit natin. Hindi lang ho yan. It should be an ethical question. Sa ibang bansa nga, yung mga ganitong mga klaseng mga iskandalo, hindi na inaabot ng impeachment eh. Nagre-resign na lang yung tao. Pero dito sa Pilipinas, parang kalakalan na lang na every time may kasong ganito, katiwalaan,
kapito ko lahat at saka kailangan patunayan mo. Dalawa nga po ang nanunumpa bilang Senate President. Dati nga President pa. Dalawa ang nanumpa sabay. Nag-aagawan pa talaga, no? Oo, talagang ganon. Ano dito bang sa meron dyan? Pilipinas. Bakit Paglaban mo yung, sa'yo ang Cavite, sa akin ang ano. Tondo. Tondo. Okay. So, sir, as a whole, tingin nyo naging maayos. So far, maayos naman. Okay. So, maaasahan talaga natin yung sapawan. Halimbawa, kahapon, yung pinagpipilitan po ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi ko naabutan eh. Pero apparently, parang gusto niyang ipilit yata si Senate President Win Gatchalian to be Yes, the oo. presiding officer. I would have wanted to hear his position on that. Pero nagdesisyon na si Senate President Win mismo. You're out of order. Tapos na yung pinag-uusapan natin. It's moot. Pero ayaw pa rin po tumigil. Normal po ba yon? Well, knowing the character of the person, talagang ipipilit niya. But maganda rin na natuldukan. Kasi like, for starters, yung sinasabi niya na malinaw sa Constitution na kailangang Senate President. Basahin mo ang Constitution, wala doon eh. Ang malinaw sa Constitution that the Senate as an impeachment, as a body, can draft its own rules for the impeachment court. Sila ang boss diyan eh. Hindi pwedeng pakialaman ng Supreme Court. Malinaw yan. Nakasulat talaga yan. Doon sa, tungkol naman sa presiding officer, ang sinasabi lang ng Constitution na malinaw, kung ang nasasakdal, presidente, kinakailang Chief Justice ang presiding officer. Like Hilario Davide. Oh, yung iba, wala nang sinasabi. Under the old rules ng Senado, nakalagay na pag hindi president, yung Senate President ang presiding officer. Inamyendahan yan recently na kung saan nag-agree by majority vote ang mga senador in plenary session na baguhin natin so let's give ourselves flexibility. May poder ba silang bigyan ng flexibility? Meron, hindi naman pinagbabawal. So sabi nila, pwede, kung kinakailangan at nakakabuti, pwede tayo mag-elect ng ibang presiding officer ng impeachment court. Naaprubahan yan eh. Dumaan na sa proseso. Ngayon, binubuhay uli nila. So, mabuti naman na binigyan sila ng pagkakataon. Pati mga eskwelahan namin nadawit pa, nabanggit-banggit pa nila. UP, Ateneo, hindi wala namang kinalaman mga eskwelahan na yan. UP po ba kayo, Ateneo? UP Hoco, Mrs. ko okay. Ateneo. So, Ah. padas naman. Okay. But the fact is, yun nga, maganda na natuldukan yan. Kasi nga, ang ating pinagwardyahan, yung any attempt to derail the process or to delay the process. Kasi masyadong na-delay na ito eh. Okay, sabihin na po natin na it is allowed by the absence of anything contrary in the Constitution, no? So dalawa ang pinili nila. Ano nga ba yung delineation of function nila? One is legal and one is, ano nga ba yun? Ano ba, administrative? Parang administrative, hindi ba? Parang abogado daw kasi ang feeling nila, kailangan nila. So, ang sinasabi po ninyo, attorney, kung marapatin nila 5 dapat ang ating presiding officers, or sabihin nilang hindi, ang PNP chief ang ilagay natin dyan, pwede po yun. Well, mahirap kung PNP chief. Kasi hindi siya member ng Senado eh. Malinaw din kasi sa Constitution ng impeachment court, mga senador. So, hindi rin pwede. Ito procedure lang. Except if ang nasasakdal ay Pangulo ng Pilipinas. Oo, kailangan Chief Justice kasi Kailangan malinaw Chief din. Justice. Actually, pati yung provision na yan, kinopya lang natin sa US eh. Hindi dapat applicable sa atin. Why is it na sa US, kinakailangang Chief Justice ang magpre-preside? Kasi ang Senate President sa US, Vice President eh. So kung nasasakdal yung presidente mo, siyempre interested yung Vice President, di ba? So he cannot be a neutral judge. Kaya sinabi, Chief Justice na lang kasi next in line ka eh. In our case, kinopya na lang natin, wala naman sa rason. So, it can really be anybody sana. But, nandun ang konstitusyon eh. So, that has to be respected. The Senate cannot undo that. Ayun. Ano ang kalagahan na si dating Senate President Chis Escudero ang napili nila na maging presiding officer, attorney? Well, hindi naman kinakailangang abogado ka. Kailangan matino ka, patas ka, and you are in control, competent ka. So, anybody among the senators, I suppose, I hope, lalo na si Senator, kaya naman niya. But ito kasi ang daming dokumento, mahaba yung proseso. Kung hindi ka rin talagang gamay sa mga proseso, pwedeng
matatagalan eh. But at the end of the day naman, any controversy na hindi kine-question ang decision ng presiding judge, bobotohan yan eh. So kung hindi gamay yan, baka matagal na So maganda na marunong na. Ang importante naman dito, whoever that person is, nababantayan nating lahat eh. At nagbibigyan naman ng pagkakataon magkabilang panig. So kaya maganda na naitabi na yan eh. Kasi baka dyan na naman madribble. Imbes na tutukan ano bang katotohanan dito, pinag-aawayan yung mga peripherals. Isa pang naisantabi, yung 2/3 vote. Di ba yung issue? Ay, bago natin puntahan yan Oo. ito, bago natin iwan yung tungkol sa presiding officer, kasi interesado din ako sa 2/3 vote na yan. Ilabas nyo na nga yung calculator dito para mag-mathematics kami mamaya. Paano po kung mayroon na rin pong, halimbawa, mayroon pong ikinakaso din kay Senate President, a presiding officer, Cheese Escudero, doesn't that constitute conflict of interest in the way that he's going to rule? Or sa bagay, everything goes into a vote, ano? Yes, but assuming, di ba pinaghihinalaan sila in the past na sangkot din sa flood control, napangalanan sila. Kung tuloy-tuloy investigation ng ombudsman, theoretically, halimbawa, may nakitang probable cause at kinasuhan siya ng plunder at nag-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan, di tanggal siya as Ayun. presiding officer. So, mapapalitan din yan ng Senado by a majority vote, magtalaga uli kung sino man yan. Sa bagay, akusasyon pa lang yon, innocent until proven guilty. Of course. And unless there's a warrant of arrest, tuloy ang trabaho mo. Unless you are preventively detained upon orders of the Sandigan Bayan, malaya kang mag-attend ng session. Okay. O ilabas mo na yung calculator Oo mo. nga, ito na. Ayan, 2/3 vote. Ilan na 16. lang sila ngayon? Sila ay 24 minus 3, 21. 21. Oo. O ano ang 2/3 ang 21? 7 times 3, 21. So, 14. Ang 14. galing sa mathematics. 14. Quiz B. 14. Oo. Oo, pero sabi ni presiding officer, 16. At wala naman ang kumontra, attorney. Yes, I suppose. Oo. I think, he has his point. You can argue, if you look at it strictly, kung ba yung very conservative ka at saka yung letter of the law lang titignan mo. Ang sabi kasi ng Constitution, 2/3 of all the members of the Senate. Traditionally at normally, 24 yan. So, dapat 16. So, yun yung very restricted view. But meron ding rule sa interpreting a law that when you interpret the Constitution or a law, you try to harmonize things so that it becomes effective. Right. Halimbawa, kung ang natira dyan 15 na lang, kasi nakasuhan lahat, di wala nang mai-impeach. What is the spirit of the Constitution? Qualified majority. Ibig sabihin, hindi basta-basta magtatanggal ng mga matataas na opisyal kung hindi majority vote. Dapat 2/3. So logically and effectively and rationally, ang 2/3, bibilangin mo dun sa nakaupong West. So that is also another interpretation. We don't know how it will go. But I agree with him. Kasi hindi po ba, parang walang lohika. Yung bibilangin mo to, ipipilit mong 16, hindi naman sila, hindi naman sila nag-participate sa deliberation or in the appreciation of the evidence. Kaya ngayon gusto na naman nilang gumawa ng bago na namang rule na allow Senator Jinggoy Estrada and Senator Rodante Marcoleta to at Observe. least watch and observe from their jail cell the proceedings. It's illogical eh. Bakit kaya nila pinipilit na 16? Pero, well, yes, of course, attorney. yung 16, that's the very, very strict view. So, maintindihan mo kung ikaw yung nasasakdal, kakampi mo yung nakakulong, gusto mo na may bilang pa rin sila. Ayan na. Kaya Okay. nga, opo. So, kung ikaw naman yung nasa prosecution, gusto mo, dapat yung nagpa-participate lang kasi yung threshold mo mas mababa. But hindi dapat kung anong gusto nila. Ano bang logical? Ano ba yung practical? Ano And ba what yung is the mas spirit makakatotoo? of the law? Sabi Of nga po course. ninyo, Of course, what yung is the spirit of 2/3. the law? Kasi Yun. theoretically, maaari ding makasuhan pa yung iba O kaya nagkasakit o indisposed. Ibig ba sabihin kung kulang na ng 16 wala ng impeachment? Hindi ganun ang ibig sabihin ng Constitution. At any time, dapat functional ang ating institutions of government. So, naa-adjust dapat yan. It is the spirit of the Constitution that 2/3 qualified majority that should prevail. Hindi yung strict
letter of the law lamang. That's a point that can be considered. Ang final say dyan, Supreme Court, pag iakyat sa Ayan. Supreme Court. Yung statement ni Senator Escudero, yun ang kanyang paningin bilang impeachment court presiding judge. Siyempre, yung kakampi sa depensa, tumahimik na sila, okay na lang muna yan. But that can change anytime. Right. I think, you know what sorry po, marites lang, yung ano lang, yung hinala ko lang. Pinag-usapan na nila yan. Pinag-usapan na nila yan na para wala silang masabi na nagpapakulong tayo. 'Di ba? Sabi natin 16, total naman naabot talaga ito sa Korte Suprema. Kaya wala rin kumontra eh, no? Wala rin Tahimik lahat. kumontra. Oo. Hindi kasi para wala na rin kukontra kung meron pang ibang pakukulong. Hindi ba? Pero it now depends on the Senate kung gagawa na naman sila ng bagong rule na pwedeng bumoto yung nakakulong. Oo nga. Feasible ba yun, Well, attorney? ganito, no? Unfortunately for the senators and those who propose na dapat mag-participate sila, manood, observer, o boboto, wala sa kamay nila yun eh. Kahit unanimous sila, kung ayaw ng Sandigan Bayan, wala silang magagawa. Because they have to realize nakakulong preventive detention yung dalawa. Hindi dahil gusto ng Senate, utos ng Korte yun eh. So, kinakailangan yung maganyang panukala, dalhin mo sa Sandigan Bayan, huwag sa Senado. They fail to appreciate yung separation of powers eh, co-equal branches. Nasa judiciary na yan eh. So, it is for you to convince. At medyo mahirap yan pagbibigyan ng Sandigan Bayan kasi ang pangunahing trabaho ng hukom, patas, regardless of who you are. So, dahil senador ka, impeachment court judge ka, special treatment. Medyo mahirap yan i-defend. Mas maganda pa siguro, kumbinsihin nila ang Sandigan Bayan na totoong non-bailable ito, pero mahina ang ebidensya. Kung makumbinsin nila, edi bibigyan sila ng bail. Yun lang siguro mas practical. Kesa yung ilabas pa nila sa Senado, wala rin naman silang magagawa doon. Okay, pag-usapan naman natin yung unang article. Na pag-uusapan na yung araw. At yan yung, what was that? Grave Was that threat. grave threats? Yeah. Grave threats against the life of the president. Ano? Ang NBI pupunta daw po doon to confirm the authenticity of the video. So, kung kayo po ang mag-aabogado dyan, does that constitute grave threats? Well, sa tingin ko, yes. And it's even public, no? Hindi tago eh. So, the fact that it was said, hindi mo na pwedeng pagtakpan yan eh. So, ang magandang pakinggan, bakit mo sinabi yun? Anong konteksto? Pwede yung sabihin, joke lang yun. Pero sabi niya, this is no joke. And then, more important than that, this is not a criminal case eh. Yung proof beyond reasonable doubt. Hindi naman ang kaso grave threats eh. Impeachment eh. Yung conduct na yan ba ay karapat-dapat o pwedeng gawin ng isang vice president? At kung ginagawa mo yan, tahasang sinasabi mo yan, nararapat ba naman natili kang vice president? Maintindihan ko sana kung, or gaya yung principal na pinakulong ni President Digong, di ba? At na-acquit naman. Pero walang masyadong interest yung principal. Ang vice president, kasi pag pinatay yung presidente, ikaw yung mamumuno eh. So medyo mabigat kung sabihin mo yan publiko na meron na akong binayaran, kinausap, napapatayin sila kung ganito ang mangyari. Medyo mahirap i-explain yan. Nung una, kung ano-ano sinasabi ng mga kakampi nila, ngayon, marinig natin kung ano yung kanyang. At dito siguro importante malaman kung ano nasa kaisipan ng Vice President. Kung ayaw nilang magtestigo siya, sino makakapagsabi? Who is the competent person who will tell the public and the court? Yan ho ang iniisip ng Presidente. Nobody can except the Vice President. So yun, So thereby you think that she should be the one to explain? She would be the most competent kung ano yung konteksto ng kanyang pinagsasabi. Kasi yung opinion natin, kung sino man mga abogado, opinion natin yon. We cannot explain what is in the mind of the president when she said that. So siya dapat ang pinaka-comment. I don't know how they can wiggle out of this. So, apat po ang articles that they want to take up. At sabi nga po nila kahapon, hindi pwedeng tayo ay boboto na for impeachment or acquittal, conviction or acquittal, based on just one article. Okay, tama po ba yun? Na kailangan tapusin lahat? Nasa rules nila yan. Ang rules nila, you present evidence for all the charges if you want. At pagkatapos ng lahat, magpe-present din yung kabila. And then,
saka boboto one by one. And one conviction sa isang charge, okay na. Pero ito ang hindi nila sinasabi. Kung sakali, nag-present ng isang charge at solid at sa tingin nila, may feedback na kumbinsido na yung 2/3. Pwedeng i-withdraw na ng prosecution yung iba eh. Pwede kasi yan. Pwede ho kasi yan eh. That's the option of the prosecution na kung sigurado na sila dito, ba't mo pa magsasayang ng oras dun sa iba? That's one. Parang Pwede din nangyari naman sa na, trial ni CJ Corona, no, attorney? pwede mo nang i-shortcut. Ngayon, kung hindi malinaw, pwede rin naman na kahit malinaw na, sige, para sabihin ng publiko na hindi ito politikahan lang, we proved everything, kaya naman na. But that will take time. So, I don't know how it will go, but it is possible, procedurally possible for the prosecution, kung nakasigurado na sila sa una, hindi na nila Kailangan pang pwede na talakayin. lang i-withdraw. At hindi naman sila pwedeng pilitin ng impeachment. Hindi, tapusin natin lahat ito eh. Tapos na dun sa una eh. Palagay ko, gusto nila ipakita lahat. Oo. Hindi ba? So, Para maximum kumbaga, exposure. ha? Maximum exposure din. Maximum exposure. Oo, for the rating. Libre. Oo, hindi ba? Pwede nga. Hindi lang yon. I mean, to really seal the fate of that surname. For me, para dun sa mga kalaban ng mga Duterte. Para talagang idiin na natin ang idiin. Total naman, hindi ba? Parang yun ang kanilang pinakakinatatakutan eh. Di ba? Kung makalusot pa. So siguro talagang ilabas yun na Didikdikin. lahat. Pero ano lang po namin yun? Opinion lang po namin yun, attorney. It is very pwede posible din ho kasi na lahat yan para panindigan nila. Para wala masabi ang publiko na yung iba gawa-gawa. And mind you, yung iba mas seryoso eh. Pandarambong yun pag nanakaw sa kaban ng bayan, di ba? So, at ang offended talaga dun tayong lahat. Tayong ninanakaw. Ito kasi safety of the president and his family lang eh. So, maaaring sabihin, politikahan lang yan. Pwedeng mababaw lang yan. But the other one is, they will force the issue so that the vice president will have to defend herself under oath and all the documents. Because even after the impeachment, pwede siyang kasuhan ng criminal case. Eh. So kung anong linabas mo sa impeachment court, hindi mo na pwedeng babawiin yan kung sakasakaling they find probable cause against you for a criminal case. So you can be impeached and then on the way to, all the way to Yes, you can a be criminal court. prosecuted. you can be again. judged. Or even if, let's say, you're acquitted, at kung sa tingin nila at lumabas sa mga ebidensya, yung mga inamin mo, mga statements mo, na may probable cause for a criminal case sa'yo, pwede kang sampahan ng kaso. Kung non-bailable yan, di kahit vice president ka, makukulong ka rin eh. So these are all the possibilities. But what is important, regardless, kasi endless yung possibilities eh. Ang importante sa ating lahat, maglabasan na ng katotohanan. Huwag nang i-delay, huwag nang pasikot-sikot, tumbukin na nila. Ayan. Alamin natin kung ano naman ang pananaw ng ating mga manonood po online. They have comments. So, ayan, Willard. Ano nga ba ang tingin nilang mananaig sa impeachment trial? Politika ba o ebidensya? Nang tanungin natin sila online, ang sabi nila. Sabi ni Francisco George Ranches, siyempre may bahid politika, may manok silang aalagaan. Ayan. Federico Domingo, sabi naman niya, if she deserves to be impeached based sa evidence at witnesses, then so be it. As the trial goes, makikita natin kung valid ang mga akusasyon or for propaganda lang ng mga galit sa kanya. Kaya kailangan talaga tumutok eh. Oo. Para may sariling conclusion ng mga nanonood. Para maghusga tayo, no? Ng sarili nating... Oo, hindi yung based sa makikinig lang kayo accusation sa amin, natin. hindi Oo. ba? Para sila dapat ang mag-assess for themselves. Sabi naman ni Dave Anthony Bedro, walang panalo dahil sa huli taong bayan ang talo. Hindi naman. Hindi ano? naman. The truth will set us all free. Di ba? Sana. Ang masama niya kapag malinaw na pero acquitted pa rin. Ay. Di ba? O kaya malinaw na acquitted pero convicted pa rin. Yon. Okay, Bingbong Rama Padilla. Politics, of course! Acquit yan kahit pa malakas ang ebidensya against the VP kasi iniisip ng mga kaalyado ay 2028. Ang importante, lumabas ang katotohanan, ang tao na ang maghuhusga. Ay, ang talino niya. Oh, tama naman. Sabi naman ni Esmael Macud, even gawing political yan or evidence pagdating sa botohan ay kulang na kulang pa rin sa bilang ang majority.
para ma-impeach ang VP. Di pa natin alam sino mga tatalon. Tanungin natin kay Atty. Cayosa anong fearless prediction niya. Well, kaya nga politics ito, importante na sa publiko, and you play a very crucial role na iwasan yung executive session. Kasi yung mga senador, kaya nga tinatawag na political, not because of vested political, but in reality and in theory dapat, the body politic, yung taong bayan, nag-feedback sa mga judges. Kasi tayo yung nagja-judge eventually. They are our representatives. So, important nakikita natin. Kasi sa tingin ko, yung pressure nandun pag malinaw. At yung mga tinitimbang din nila yan na will we cater to the DDS base lang o mas maganda will politically survive in the next election dahil yun talaga ang general sentiment ng taong bayan. So, it's a challenge for all of us. But however it goes, lumabas ang katotohanan. And that will make it more acceptable for everyone, more effective. Huwag nating iasa lang sa mga senator, politician, judges. So you find it dangerous to go into an executive session? Yes, that's very dangerous. Because? We've seen it happen not only in the legislative branch, kahit yung mga korte natin, di ba? Dahil yung nakakalam yung nandun lang sa korte, magugulantang na lang tayo sa mga desisyon nila na kung minsan walang basehan sa katotohanan o minsan questionable. So, let's prevent that. Nandito, and that's required in the rules. Public lahat. And the Constitution calls for transparency in government. This is one good example where it should be very transparent because involved tayong lahat dapat dito. Parang small committee, Ay, ang budget ganyan. appropriation. Oo, sila-sila lang. Yung sila-sila lang, Oo. nagulat ka na lang, nandun na yung pera. Oo. Yung pala yung executive session, no? Maraming salamat po sa inyong oras, constitutional law expert, Attorney Domingo Cayosa. Maraming salamat. Thank you Magandang po. umaga sa lahat.